So, from now, we will start doon sa ating introduction. Yung topic for today, ito yung kadugtong ng ating pag-aaralan. It is about sa principle, about doon sa word. Pag sinabing principle, ididiin natin yung topic nung last Friday, about doon sa message. At ang message nung last Friday, nagkaroon tayo ng explanation about doon sa whole context at doon sa historical background context ng ating message. And for today, ang ating pag-uusapan is about the principle of stewardship. Kapag sinabing the principle of stewardship, so papasok at ididiin ng ating Holy Spirit kung ano-ano ang mga bagay na ito. Are we ready? Sama ng tingin sa akin ni Jared. Hallelujah! At ito yung napakaganda ng ating pag-usapan at gusto ko na ang lahat sa atin ay makinig at ituon lang ang inyong mga magagandang mata sa akin. Amen ba tayo doon? So walang maingay at walang magkukwentuhan. Amen. Kapag sinabing the 5 principle of stewardship, so babalikan natin about the message for the last week. At magbibigay lang tayo ng recap. But from today, so i-discuss natin about doon sa principle about this topic. Number 1, yung sinabing the principle of ownership. Kapag sinabing ownership, so dapat nating malaman doon sa simula pa lang na ikaw ay walang pag-aari. Sabihin mo sa katabi mo, yung lahat ng nasa iyo ay pag-aari ng Diyos. Amen. Everything belongs to God. Kaya hindi mo pwede na sabihin mo, akin ito. At hindi mo rin pwede ipagmalaki na ako ang gumawa nito. That is all, everything. Everything belongs to God. Kapag sinabing everything belongs to God, even sa mga single pills na meron ka, pag-aari ng Diyos yun. Amin ba tayo doon? Agree o hindi agree? Kahit yung boyfriend mo, pag-aari ng Diyos yan. Even my wife ay pag-aari ng God yan. At ang lahat ng iyan ay belongs to God. Amen. Doon sa biblical foundation, in the book of Matthew chapter 24, verse 14, and Luke 12:42, i-discuss dito yung mga bagay na napaka-importanting mahalaga. It's about the stewardship. So kapag sinabing stewardship, so papasok yung word na sinasabing ownership and steward o yung sinasabing servant of God. Kapag sinabing ownership, so alam na natin ang statement nito ay ito yung nagsasabi na siya yung ownership sa lahat ng bagay. Kapag sinabing ownership, doon sa salitang Greek, the original passage, doon sa Greek word ng Bible, ang tawag nila doon ay sinasabing karyos. Kapag sinabing karyos, meaning Lord, Master, or Owner. So bakit idinidiin yung mga bagay nito para sa atin? Ito ay related sa ating mga pamumuhay. Kaya minsan hindi natin nakukuha ang isang bagay kasi hindi natin alam kung ano ang meron na ibinibigay ang Diyos. Ini-emphasize ng God about dito sa principle yung pag-aari ng Diyos. Kaya sinabi ng Greek, kung ito ay meeting ay Lord o Master o Owner, siya yung sinasabi na merong authority sa lahat ng bagay. Kaya kapag ang negosyo o ang mga desisyon ay hindi natin isinama ang ating Diyos. At the end, ang result ay failed. Real talk tayo. Nangyayari ba yun o hindi? Kasi meron kayong dapat na malaman na napaka-importante. It's everything belongs to God. Kung siya pala ang may-ari, so dapat lang siya na ibalik sa Kanya ang papuri at pagsamba. Amen. Pag sinabing master, this means owner. O yung owner na yan, siya yung nag-aari ng lahat ng langit at ng lupa at ng lahat ng creation of God. In Genesis chapter 1 verse 26, ipinaliwanag ng ating Aba, it's about the creation. Yung creation na yon, yung mga paglikha ng Diyos sa langit at lupa. At ang kasunod, yung sinasabing paglikha niya doon sa lahat ng bagay. And the last, yung sinasabing paglikha sa tao. Kaya walang pwedeng magsabi na ikaw ay nagmula doon sa sinasabing unggoy. Sabi ng scientist, ang creation daw, wala ron tao. Nag-start daw lahat sa unggoy. Pagkaroon ng unggoy, ano sumunod?
Gorilla o King Kong. So ngayon, tanongin ko kayo, papayag ba kayo doon? Na nagsimula kayo doon sa ganong bagay? Napakaliwanag yung sinabi in 26, let them have dominion. At sinabi doon ay, let them create in our image and our likeness. Kaya hindi pwede na ang God ay ibinase ang ating larawan sa hayop. Tingnan mo yung katabi mo. Hayop ba? O hayop sa ganda? Amen. And hayop sa pogi. Amen. So, servant meaning the steward or manager. Kapag sinabing servant, papasok yung word na sinasabing steward o manager. So, ibig sabihin pala, kung merong ownership, so ibig sabihin merong pinagkatiwalaan. At ang tawag pala doon sa ating lahat ay yung word na sinasabing manager. Alam niyo, lately, naisip ko yung mga bagay na na-waste yung mga taon at ang mga oras at mga buwan. Alam niyo, kaya paulit-ulit na dumarating sa atin ang problema kasi hindi natin alam na personally yung ating identification sa harapan ng God. Kung merong ownership at ang lahat ng ito ay dapat nating ibalik sa Kanya. So, ibig sabihin, may pangalawa na sumusunod na merong pagkakatiwala at merong pinagkatiwalaan ng ating Diyos, which is tayong lahat iyon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ngayon alam mo na ikaw pala ay manager. Bakit hanggang ngayon mahirap ka pa rin? Kapag sinabing manager, pinamamahala ng ating God kung ano ang meron siya. Kaya sinabi ko kanina, whatever we have, it's all belongs to God. Kaya hindi mo pwedeng angkinin ang lahat. Tingnan natin about doon sa sinasabi sa stewardship at yung sinasabi sa another words, doon sa sinasabi the Hebrew original language, doon sa meaning ng sinasabi nating ownership. Doon sa another translation, diniscuss about sa Luke chapter 12, verse 42. It is another definition, but semi-related pa rin doon sa ating topic. Kapag sinabi doon sa ownership, ang kanilang paliwanag at ang explanation doon sa Hebrew, the word means okinomos. Parang sounds like a Japanese, ano? Harigato, okinomos. Pero yung okinomos nito, ang meaning, ibig sabihin, steward or household or manager. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin yung sinasabing dalawang words na yon na sinasabi natin na ownership and stewardship. Kapag walang steward, walang lalabas na owner. Parang ganito lang yan. So, hindi mangyayari ang lahat ng bagay kapag wala ang Diyos sa buhay natin. Agree tayo doon. At hindi rin mangyayari ang mga kalooban ng Diyos kapag walang magre-represent dito sa mundong ito. Hindi gagalaw ang kapangyarihan ng Diyos kung wala ang tao. Nakuha niyo yung principle. Parang ganito lang. Madalas sa sinasabi natin, without Him, we are nothing. But papaano ang kikilos ng Diyos kapag wala rin ang tao? So, ibig sabihin, both side, merong pakinabang. At ipinapaliwanag dito yung ating katayuan ng original purpose of God na dapat nating malaman yung dalawang word na yan. Kaya paulit-ulit na lang ang problema kasi hindi natin makuha yung setup ng principle na sinasabi ng God. So about doon sa sinasabing God's own it and we manage it. For what all these things sa mga bagay na yan? Ano yung mga pag-aari ng Diyos sa atin? Ipinaliwanag dito yung mga bagay na yan. Ito yung sinasabi na, number one, yung our life. Kapag sinabing our life, that is the gift coming from above. At yung pangalawa, yung sinasabing yung our time. That is also gift coming from above. My question is, na-manage mo ba ang mga oras na binibigay sa atin ng God? O madalas ka doon sa sinasabing Facebook o yung sinasabing TikTok? Ano ang mas madalas? Yung mababad doon sa TikTok o mababad sa salita ng Lord?
O parang hati, parang mas marami. To be honest, so yung totoo lang, ano yung madalas nangyayari sa araw-araw doon sa oras natin? More ba nandoon sa presence of God and the will of God o more doon sa sinasabing tatawag ng libutan? Ang magsinungaling mamamatay. So, ang ibig sabihin, kahit na hindi ninyo sabihin at aminin, madalas ang ating time ay nauuwi sa mga walang kakwentang-kwentang bagay. Tama, mali? At doon nagkakaroon ng mga bagay na kawalan kapag na-mismanage natin yung mga oras natin. Pangatlo, our abilities. This is very important. Abilities is coming from above din dahil ito yung mga bagay na ipinangako ng God. Kaya sinabing likeness and image, hindi pwede na mangyari sa tao na walang ability. Kaya madalas na narinig ko sa mga ibang Kristiyano, Lord, hindi ko kaya. Lord, siya lang yung matalino. Baka hindi para sa akin yan. Nung narinig mo yung abilities, papasok yung another word na sinasabing potential. Lahat ng creation ng God, lahat pati ang mga hayop, especially ang tao, mayroong tinatawag na calling. At yung calling na yan, yung sinasabing word na potential and ability. Kung kaya niya, kaya mo rin. Kung kaya niya maging milyonaryo, mas lalong kaya mo rin na maging milyonaryo. Taas ang mga kamay na gustong maging milyonaryo dito. Yung parang iba nagdadalawang isip. Parang ayaw mangyari. Alam niyo, kapag usapang potential and ability, punong-puno ang mga mananampalataya niyan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, tigilan mo na yung mga pag-iimo-imo mo. Lahat yan ka-etyosan yan. Kaya alam niyo yung anak ko kapag nagdadrama, sabi ko, Ethan, stop to do these things. Why, Daddy? Napakadrama mo. So yun yung mga bagay na madalas na hindi natin namamalayan na dinidegrade natin yung mismo gift coming from above. Kaya nananatili ka lang doon sa isang bagay kasi ayaw mo nang mag-upgrade o sinasabing ayaw mo nang matutunan ng ibang bagay kasi yun lang ang alam mo. Unang-una, binibigay mo yung mga bagay na hindi natutuwa ang God. Kapag usapang potensyal, so dapat ang mga mananampalataya, number one, na merong confidence sa ginagawa. Amin ba tayo doon? Sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo yung kanyang kamay. Magkaroon ka na ng confidence. Number four, our opportunities. Kapag sinabing our opportunities, kapag ikaw ay anak ng God, lahat merong bubuksan na pagpapala. Amen. Alam mo, pagka-usapan blessing, number one, ako yung gusto ko yung mga word na blessing. Kasi yung blessing, yan talaga yung karakter ng God. Ayaw ng Lord na makita ang kanyang mga anak na naghihirap. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Ayaw ng God na nakikita niya yung mga anak niya yung umiiyak. At higit sa lahat, ayaw ng Lord na nakikita yung kanyang mga anak na may sakit. Kaya nabubuhay ka pa ngayon at dinagdagan ng God ang iyong buhay kasi yun yung kanyang plano. Sinusustain ng Lord ang iyong buhay. Kaya kapag may mga opportunities na dumarating, so dapat ginagrab natin lahat. Meron bang dumarating na opportunities sa buhay natin? Yes. Ano-ano ba yung mga bagay na opportunities na dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin? Number one, yung sinasabi na, ano yun? Yung trabaho na meron ka ngayon. It's a part of opportunity. At kung ano yung mga bagay na meron ka na gustong mangyari. Kaya minsan, hindi mo nakukuha yung amount na gusto mo kasi kontento ka na kung ano ang meron ka. But ang Lord, to be honest, hindi nakukontento ang God kung ano ang meron ka. And to be honest din, kung ano ang meron ka, hindi yun sasapat sa mga pangangailangan mo.
Tama, mali. Yung bang meron ka ay sapat, sobra, o ayos lang? Sakto lang, pastor. So ano yung mas maganda? Yung punong-puno, yung sobra-sobra, at walang siksik na paglagyan? Sagot. Sobra-sobra. Tandaan ninyo, kapag ikaw ay mananampalataya, hindi uso dito yung sinasabing word na magic. Ito yung hirap. Ito yung nami-misinterpret ng ibang mananampalataya. Hindi ko sinasabi na ako ay against sa faith. That is the foundation of our spiritual. Pero kung faith mo ay walang work, ito ay useless sa harapan ng God. In James chapter 1 verse 5, sinabi, faith without work is death. So paano magkakaroon ng opportunities kung walang work? Sinagot ng God ang prayer mo 10 years back ago. Tagal. Grabe ng pag-aantay, no? Yung mga iba baka namatay 10 taon before sagutin. At least merong opportunity. Hindi pwedeng masiro. Kaya nga madalas yung sinasabi ko, sinishare ko sa mga kapatid, huwag kayong panghihinaan ng loob. Kapag merong nagsasara, merong binubuksan ang Lord sa atin. Kaya huwag kang manghinayang kapag nagsara. Alam niyo kung ibig sabihin? Kasi kapag nagsara, so hindi talaga ito para sa iyo. At merong ipiniprepare sa iyo ang God. Kaya palagi ginagrab dapat natin yung mga opportunities na dumarating sa atin. Yung word na obedience, kasama yun sa pagsunod sa ating pananampalataya. Baliwala ang opportunities kung walang obedience. Nakuha ninyo, church. Kaya magkasama yan. Next, yung sinasabing our resources. Which means ito yung sinasabing provision at yung sinasabing protection ng ating God. Pag sinabing resources, hindi lang ito yung sinasabi na crafts natin na trabaho. So, ibig sabihin, maraming mga resources na nakalaan sa mga anak ng Lord. Ang problema, hindi natin mahanap-hanap. Bakit? Kasi ayaw niyong maghanap. Alam ba ninyo, ang God, ibinigay na simula pa ang biyaya sa simula pa noon. Kaya kapag hindi ninyo naunawaan yung principle, always ang ginagawa ng mananampalataya, always yung maghingi ng manghingi ng manghingi. Para tuloy genie. Pagkatapos ng wish number 1, merong wish number 2. Then after wish number 2, merong wish number 3. Kung babalikan ninyo yung chapter 3 ng Genesis, makinig, church. Doon sa beginning, ikinreate na ng ating Aba ang lahat ng mga kayamanan dito sa lupa. Ang una yung sinasabing yung gold, at yung pangalawa yung sinasabing precious stone. Matapos sinabi ni Aba, yung lahat na nakikita niyo na puno ay maaari niyong kainin, at lahat na mayroong kalayaan. Then before that, nakareserve na pala yung wealth dito sa mundong ito. So ano yung point about doon sa sinasabing resources? Ang mundo ay punong-puno ng pagpapala, hindi lang ninyo alam. Kaya yung mga ibang mananampalataya, hirap na hirap kuhanin ang mga pagpapala kasi hindi alam yung sinasabing word na resources coming from above. Pero kapag ikaw ay mananampalataya, dapat punong-puno ka ng wisdom and knowledge. Lahat ng bagay ay pwedeng daluyan ng pagpapala. Agree ba kayo doon? Amen. Ano yung ibig ko sabihin na lahat ng bagay ay magiging daluyan ng pagpapala? Mahirap kasi palagi nating hinahanap yung mga bagay sa iba. Lord, bakit ganito siya? Bakit ako ganito? Unfair. Makikita natin mamaya kung ano yung ibig sabihin ko about doon. Then ano pa yung mga bagay na yan? About doon sinasabi, doon sa ownership, yung sinasabing ministry na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Tandaan natin, yung ministry na hawak-hawak ninyo ngayon, kung ikaw naman ay leader, o ikaw naman ay pastor, that is gift coming from above. Ibinigay ito ng Diyos, hindi ito ibinigay ng tao. Kaya huwag mong sayangin yung ministry na ibinigay sa'yo ng Lord. Baka mamaya ito lang pala yung sagot sa problema mo. Matagal ka pa yung tinatawag, pero ikaw naman, deny ka ng deny.
Ilang taon na tinatawag ka ng God na maglingkod ka sa Kanya. But you are always denying palagi. Dahil maraming reason. Lord, kasi wala pa akong ganito. Lord, magpo-40 na ako, wala pa akong asawa. Sino ang magkikare sa akin? Ibigay mo muna, Lord, yung God's will para sumunod ako sa iyo. Ganun yung mga bagay na normal na nangyayari. But hindi natin ang nalalaman yung ministry na ibinigay sa inang Lord that is sacred. At yung sinasabi na yung ito ay galing talaga sa God. This is divine calling ang tawag doon. Kaya yung mga iba takot doon sa calling kapag sinabing, alam mo, may gift ka. Ang gift mo magpastor. No, pastor, baka siya. Hindi ko alam kung bakit ayaw magpastor. Kapag usapang ministry, kinakatakutan. Dapat nga, karoon ka ng excitement kapag sinabing, oh, may calling ka. Alam mo, ang ganda ng boses mo. Kanina, nung nagpapaawit ka, blessed na blessed ako. Ang ganda ng boses. At yung mga iba, mahilig din kumanta. At proud siya sa kanyang boses. At kahit na hindi gift, pero proud na proud pa rin siya sa kanyang boses. It is a gift or not? Gift. Gift yun ng kanyang faith. Bold na boldness siya doon sa kanyang faith. Kahit na hindi man tumatama doon sa letra, kahit Z, W, pwede na yun. At least, gift pa rin yun. Amen. Kaya inahaman ko ang lahat. Kung ikaw yung tinatawag na ng God noon pa, so dapat mag-response ka na. Malapit nang dumating ang Lord, sige ka. Baka mamaya maiwan. Amen. Kung ang lahat ng mga bagay na ito ay naunawaan natin, ito yung sinasabi natin na ipinagkatiwala sa atin ng God at dapat natin ito na ibalik at to glorify yung ating Lord. That is the part of ownership. And the next, number 2, the principle of the entrustment. Ito yung napakaganda na itinuro ng ating Holy Spirit. Kapag sinabing entrustment, papasok rito yung sinasabing responsibility na meron ka ngayon. Kadalasan at karaniwan na nangyayari sa buhay natin, that is not only the responsibility for our ministry. That is a general message. Kapag sinabing responsibility, ito yung mga bagay na nakaatang sa iyo. At kung ano yung mga bagay na ginagampanan mo dito sa mundong ito. Hindi pa tayo tumutuloy sa ating calling. Ano ba ang mga responsibility na meron ka? So let example, yung trabaho mo. Yung trabaho mo, binigay ng Lord sa iyo ito dahil alam ng God yung capacity at yung ability. At itong ability at capacity na ito ay dapat mong pamahalaan ng mabuti dahil ipinagkatiwala ito ng Diyos sa iyo. Sinabi doon sa biblical foundation in Matthew 25 verse 15, to one he gave the 5 talents, and to another 2, and to another 1, and to each according to his ability. Dito, kung ikaw ay hindi mananampalataya at walang wisdom and knowledge, meron kayong maiisip about this. Ano yun? Parang unfair. Tama? How I can manage? Kung yung someone of you na binigay yung mas malaki pa kaysa sa iyo, paano masasabing mamamanage? Kasi bakit ganun, God? Para sa mga kaming mananampalataya, ibinigay mo sa Kanya yung 5. Then, sa Kanya, 2. Then, for me, 1. Paano ko ito mamamanage? Papasok agad yung sinasabing spirit of jealous. Pero kung maunawaan natin yung word, itong mga bagay na ito ay hindi about doon kung ano ang ibinigay na meron na marami o kukonti. It is all about trust na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Malaki o maliit o medium, ito ay yung sinasabing ipinagkatiwala sa iyo ng God. Kaya huwag mong hanapin at i-compare yung mga gusto mo doon sa iba. Naalala ko yung sinabi ng aking kasamahan. Sabi,
Sir, ang laki ng sweldo mo. Ako, yung sweldo ko, times 2 na sweldo mo. Sabi ng ganon. So, ito, paano ko ito mamamanage? At paano ko ito mapamamahalaan ng mabuti? Ito lang yung sagot ko. Maliit o malaki ang meron ka, hindi ito sinasabi na mas malaki ang sweldo ko. Mas malaki ang sweldo ko po, pero malaki naman ang gastos ko. Natitira sa akin, 1 BD. Ikaw, maliit man ang sweldo mo, pero yung mga pinamamahalaan mo ay naaayon din doon sa worth na amount ng sweldo mo. Naunawaan niyo ibig ko sabihin? Fair pa rin. Kaya ito yung mahirap. Kinukumpare natin palagi doon sa iba kung ano ang ibinigay ng Diyos sa'yo. It's all about entrustment pala. Kaya sabi ko sa God, God, salamat dahil may correction. Kasi kung walang correction, hindi ako matututo. Kaya pumasok yung word na yan. Kapag sinabing entrustment, sa unang-una ang nag-trust sa'yo, yung ating Diyos. Alam ba ninyo, ano ang feeling kapag pinagkatiwalaan kayo ng inyong mahal sa buhay? Sagot. Unahin ko muna yung mga walang asawa. Taas ang mga walang asawa pa dito. 1, 2, 3, 4. Ang daming walang asawa. Ano yan? Yung part 2 ng journey ng buhay? So ano ang feeling kapag sinabi ng mahal mo na pinagkakatiwalaan kita? Ano yung mararamdaman? Masaya. Dito sa kabila, ano yung feeling kapag sinabi ng mahal mo, alam mo, napaka-buti at mahal na mahal kita? Anong feeling? Ate Helen, nung ikaw yung bibig nung araw. So, para bang may lumabas na kristal sa mata? Napakasaya, di ba? So, yung confident ay naroon. Kasi yung nagtiwala sa iyo ay mahal mo. At yun ang unang-unang pinaghuhugutan mo ng lakas. How about yung God ang nagtiwala sa atin? Kaya kung ano ang ibinigay sa iyo ng God, ang unang-unang nagtiwala sa atin, hindi yung tao, kundi ang Diyos. Amen. So masaya ka na. Kahit maliit, dahil ito yung binigay ng God. Kahit medyo malaki, dahil ito ay binigay ng God. It is all about entrustment. Naghahangad ka agad ng malaki, pero hindi mo mapamahalaan yung maliit. Kaya madalas palaging ibinabalik tayo ng Lord, especially ako, nung recent lang, na palagi akong paikot-ikot doon sa bagay na yon. Ang tanong ko ay ganito, Lord, bakit? Kasi hindi ka pa pwede doon sa mga bagay na malalaki. Dito ka lang, anak. 1 dinar. Pamahalaan mo muna itong mabuti. Pagka nakita ko na maging maayos, so the second stage, 2 dinar naman. Then after that, lumaki na lumaki. Ang hirap naman, 1 BD, 1 month budget. Dineeg mo pa yung Indian. Ang Indian, bibilib ka. Totoo. Yung 1 BD, ito ay good for 1 week. Naniniwala kayo doon? Paano daw yon? So, 100 pills chai, 100 pills yung kubos, 3 piraso per day. Enough na yun para sa kanila. Breakfast, lunch, and evening. Yung kanyang 100 pills. Kaya tingnan ninyo, yung mga Bangladesh, yung kanilang mga bahay doon sa kanila, so 4 na palapag at 12 pinto. First time kong makakita ng 12 room. Grabe. Bangladesh yun, ha? At ang trabaho lang niya ay naglilinis ng sakyan. Sa loob daw ng 10 years ng kanyang pagtatrabaho at paglilinis ng sakyan, napundar niya yung sinasabing 12 room. Ang culture pala ng Bangladesh ay ganito, makinig Charles. Mas lalong daig ang Pilipino. Sila pala kapag sa isang pamilya at nag-asa-asawa, so hindi pala hinahayaan na sila ay maghiwalay-hiwalay. Sa kanilang kultura pala, hindi pala yun tama.
Kaya ang tinuro sa kanila, kapag sila ay nag-asawa, silang lahat, halimbawa, 10 kayong mga pamilya. So lahat kayo ay mag-aasawa. Ang rules, hindi kayo aalis doon sa lugar natin, kundi dito kayo magbibuild ng inyong tahanan at magpapagawa ng sari-sariling room. Yun pala ang tradition sa Bangladesh. Kaya yung kanilang bungalow, 12 room. Grabe, no? Kaya lang iisang bathroom. Yun yung mali. Alam mo, it's a part of gift din. Kapag walang wisdom, hindi mo maiisip yung mga bagay na yan. Amen? Kaya yung word na sinasabing entrust, so dapat nating magawa ng mabuti. Kapag sinabing pinagkatiwalaan ka ng God according to your ability and according to your capacity, so wag kang dapat na malulungkot. Kasi itinetest ka pala ng God doon sa inyo kung ano ang meron ka ngayon. Biruin mo, alam ko na ang tagal-tagal na ninyo nag-aantay. Sino rito yung 10 years na o 20 years na yung pray hanggang ngayon ay hindi pa tinutugon? Taas ang kamay. Grabe, meron pala. 20 years! Ito yung tip. Para sumagot agad, iluhod mo yan, kapatid. Huwag kung saan-saan lumuluhod, ha? Sa Lord lang dapat lumuluhod. Amen? Para wala akong kausap. Kapag yung prayer mo ay matagal na hindi sinasagot, so ang kasagutan ay iluhod lang ito sa ating Panginoong Diyos. Amen. At sasagot ang Lord sa lahat ng kaparaanan. Pag sinabing provision, kahit sino pwedeng gamitin ng God. Kahit yung katabi mo, pwedeng maging daluyan ng pagpapala. Naniniwala ba kayo doon? Tignan mo rin yung katabi mo. Sabihin mo, totoo ba yun? Parang lumingon sa kabila. Praise Lord. Praise the God. Kapag merong sinabing pinagkatiwalaan ka sa iyong ability, so papasok yung word na sinasabing yung responsibility, yung kayo nang binanggit natin. At yung sinasabing impact na sinasabing interest coming from our God. Ito yung sinasabi about doon sa definition, doon sa original Bible language. Tingnan natin kung ano yung word na entrustment. Kasi mas maganda yung kumpleto sa reference and information. Kasi kapag hindi natin alam kung saan kukuhanin yung mga solution and definition ng word, ang kalalabasan ng ating pag-uusap ay mamimisinterpret ninyo yung salita ng Lord. Kaya palagi kong kinukuha ito sa original language ng Bible kasi ito yung original at totoo at malapit doon sa whole context. Sinabi doon sa Greek word, entrusted, ang tawag nila doon, ang word na sinasabing paradidomi. Kapag sinabing paradidomi, ang meaning noon, to hand over, or deliver, or entrust, or place something into another person, or responsibility. Kapag sinabing to hand over, so ibig sabihin, papasok yung kanina, na ikaw ay hindi talaga ikaw talaga hindi ay may-ari sa i-hand over sa'yo. Ang ibig sabihin ng handover, ito ay pag-aari ng iba, hindi pag-aari mo. Nakuha ninyo ibig ko sabihin? Ini-entrust ng God yung pag-aari niya sa iyo. Bakit? Kasi katiwala ka. Mamaya malalaman ninyo yung word na sinasabing yung favor ng God. Kapag sinabing entrusted o to hand over, in the book of Matthew, ine-emphasize ng God doon sa verse 14 yung sinasabing word na possession. At yung sinasabi doon na to hand over doon sa kanyang mga alipin. Kaya, yung word na manager, totoo yun. Mas maganda yung i-accept yung word na manager kaysa doon sa servant. Tama, mali. Medyo professional at meron sinasabing posisyon. Which is, yun naman talaga ang tama. Kaya yung mga ibang Pilipino, huwag kayong ma-offend. Alam niyo, sa aking
sa aking pag-aaral sa 25 years sa Bahrain, madalang ang merong posisyon ng mga Pinoy sa mga kumpanya. Totoo o hindi? Sagot. Itinanong ko yan sa aking sarili at doon sa ating God. Bakit yung lahat ng kumpanya doon sa Bahrain ang nagmamanage yung mga Indian? Yes. Di ba yun ang isip yun? Natanong sa sarili ninyo? Ay mas capable ka doon sa mga tao na yon. Pero ang lalakas ng loob, may posisyon na general manager, director, pero pagdating doon sa sinasabing job description, so nakalagay, doon graduate from UK. Grabe, talaga, no? Kaya, alam niyo na modus ako dyan, sa made in UK na yan, yung graduate from UK. Alam ba niyo ibig sabihin ng UK na ginagamit nila? That is word na yung eskwelahan. Ano yung eskwelahan? United and Kerala. University of Kerala. So, yun pala yung mga mga background na pinag-aralan ng mga Indian. Tingnan niyo yung mga Almoayed Company. Sino yung nagtrabaho sa Almoayed dito? Taas. So, sino ang mga management doon? Indian ba o Pilipino? So, mga Indian. At merong mga mafia doon sa loob ng mga company na yan. Biruin ninyo, ito palang mga Indian, meron na pala sila nakareserve ng mga trabahador kapag merong bagong kumpanya binubuksan. Naniniwala ba kayo doon? Na-find out ko lang yan doon sa kasamahan kong manager about doon sa kanilang group. Sila pala ay may mga grupo dito na mafia. Alam ba ninyo yung ating mga posisyon, yung mga job description na meron ang kumpanya, ito ay tinatapatan pala nila ng amount. So, let example. So, hindi ka nag-aral doon sa India, pero may pera ka. So, ibig sabihin, qualified ka doon sa posisyon. Ang ginagawa nila, ini-elect mo na yung nasa posisyon, at yung nasa posisyon, yun ang nagmamanipulate ng company. Believe me, totoo yun. Even in my company, ganun na nangyayari. O, manager, magkano ang salary? 500. Doon sa rupees, magkano ang 500 BD sa rupees? Magkano? Sa abot ng? No. 500 BD. So, ibig sabihin, parang abot ng mga lek na yun. Lek, no? So, mga 50,000, parang ganon. So, ganon yung katumbas. Kahit walang experience at walang pinag-aralan, may pera, nakakuha ng posisyon. So, ano yung ina-emphasize ng word about dun sa possession? Sinabi ng Bible ay ganito, doon sa Book of Matthew. Ito ang problema ng mga mananampalataya at ng mga Kristiyano. Alam niyo kung ano? Yung sinasabi ng word na yan. Sinabi doon sa word, inutos ng God, alam niyo, daig kayo ng mga hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya ay meron silang wisdom. But kayong mga mananampalataya, wala kayong wisdom. Tingnan ninyo yung word. Kaya inutusan ng ating God the Son na sabi ay ganito, makipagkaibigan kayo sa mga taong mayayaman sa sanlibutan. Pero sinabi ng God about sa sanlibutan. Ang nagmamahal sa sanlibutan ay hindi pamamahalaan ng kaharian ng Lord. Bakit sinabi niya yung word na yun? Tingnan natin about dito sa word. Itong entrusted, ibinibigay ang entrusted na yan o yung trust na sinasabi natin doon sa mga tao na katanggap-tanggap at mga anak ng Lord dapat. Kaya kung ikaw ay dumadanas sa mga bagay na kawalan, baka mamaya may problema pala. At doon ka pa rin na umiikot doon sa sinasabi ng word na dapat mo munang matapos yung mga bagay na ito. That is the principle na dapat nating maunawaan at malaman. Kung sinabi ng Greek word na ito ay ganito, sinabi naman sa Hebrew, ganito yung sinabi about sa Matthew 25 verse 15. Jesus deliberately tell us
One received the 5 talent, babalik ko uli kayo doon, and another received in 2, another received on 1. Kanina, pinag-usapan natin, parang hindi equal. But yung power praise na ibinibigay ng God dito, ibinibigay ng Lord, ito yung according sa lahat ng mga kung ano ang merong ability ang bawat isa. Kaya, nakukuha nila yung posisyon kasi meron silang ibang ability na hindi mo ginagawa. Kaya nga, ang aking pangarap sa next year, dapat meron mga Pilipino na nandun sa management. Hindi yung andun lang sila sa sales, under of sales. Karamihan, yung mga babae. Karamihan sa mga lalaki na mga engineer. Ang mga engineer na tapos ng pinag-aralan, pero ang bagsak doon sa posisyon na mas mataas doon sa sinasabing hindi naman deserve. Alam niyo ang problema minsan? Yung sinasabing fear at yung takot. Ang Pilipino sa aking pag-aaral, so isinasama ko yung sarili ko. Natatakot ang Pilipino doon sa sinasabing sa responsibility. Alam niyo ang gusto ng Pilipino at ito yung gusto niya. Ayaw ng Pilipino ng posisyon. Tama, mali, sagot. Pero ang gusto ng Pilipino ay ano? Yun yung mali sa atin. Buruin mo, isisend ka ng gobyerno ng Pilipinas, dadaan ka pa doon sa sinabing trade test at exam. Kapag ka hindi ka nakapasa, ano mangyayari? Makakaalis ka o hindi? Sagot. Hindi! Ba't sila? Pera lang ang katapat. Makakaalis na sila. Kaya stop na yung mga bagay na yung matakot o something. Lalo kapag may pinag-aralan ka. Huwag mong ilalagay yung posisyon mo doon sa ilalim ng mga paa nila. Yes. Kaya minsan inisip ko, tumingi ako ng tawad sa Lord. Lately, 2 years back ago na. Kasi ang dami ko nang pinatanggal ng mga Indian. 5 na nasa posisyon na engineer Indian, kasama ang manager. Nung ako ay na-hired sa company ko, na-find out ko yung lahat ng mga Indian. Kaya di ba sinabi ko kanina, na-illustration ko about sa UK, totoo lahat yun. Lahat ng kanilang certificate, lahat peke. Ang puhunan nila ay ano lang? Pera at lakas ng loob. Yun din yung problema sa Pilipino, walang lakas ng loob. Graduate ng IT, ang bagsak, sales lady. Nasaan ang hustisya? Pinag-aaral ng magulang, nagsunog ng kilay, pinagbenta yung kalabaw, pato, kung ano-ano. Tapos ang kinalabasan, sales lady. Hindi ko dinidegrade yung mga ganong posisyon. Sinasabi ko lang yung realidad. Kaya hindi umaasenso ang isang tao kasi doon pa rin napopokus doon sa mga corrupted mindset pa rin. Natatakot sumubok. Kahit na alam naman ng expert siya. Kaya kapag may pinapagawa ang mga manager, so ang sabi ng Pilipino, you know that things? Sabi, no. But pero pag ang mga Indian, pag sinabi, you know these things? Kulu malum, I know everything. Tama, mali? Tama. But pagdating sa actual, at pagdating doon sila sabi na doon sa pag-audit, so nandoon ay word na mapi malum. Totoo naman yun. Kaya ito yung taon na ito na dapat baguhin natin yung ating lifestyle. Gusto mong umasenso? So gawin mo yung mga bagay na yan. Amen. Balik tayo doon sa ating topic. Kapag sinabing equal, so ibig sabihin yung kapasidad mo ay para-parehas lang naggaling sa Diyos. Kaya hindi ka pwedeng mag-compare sa iba. Kung ito ay maliit, kung sa kanya ay malaki, walang dapat na ito i-compare sa ating lahat. Dahil ito ay binigay na pagtitiwala sa atin ng ating Diyos na buhay. Amen. Sinabi doon sa original Greek, kataten Indian day namin. Hindi Indian, walang N. Indian.
So, ano ibig sabihin? According to his own ability. Kaya pag sinabing ability, papasok yung word na capacity. Kaya pala hindi ka maka-move on kasi hindi pa pala dapat na ikaw ay gumraduate doon sa stage mo ngayon. Nakuha niyo ibig ko sabihin, church. Kaya huwag mong ipilit kapag ka ikaw hindi pa ready. Kapag pa hindi pa ready, tingnan mo uli, balikan mo uli ang iyong status sa iyong sinasabing posisyon. Kapag nakita mo na merong kulang pa, doon ka mag-focus at doon mo galingan yung mga bagay na dapat mong gawin. Amen. Kaya yung 120 to 120 salary, don't be sad mga kapatid. That is gift coming from above. Ito yung sinasabing starting point para sa mga malalaking bagay. Amen ba tayo doon? Kaya huwag kang malungkot, sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo lang katabi. Huwag ka nang malungkot. Oh, praise the Lord. Now it is so. Hallelujah. Next, ano yung another biblical position doon sa dynamis? So ito yung idinidiin ng word. Kapag sinabing dynamis, nabanggit natin yung sinasabing ability and capacity. Papasok yung word na sinasabing power. Kapag sinabing power, so ibig sabihin, yung meron ka ngayon, hindi lang basta-basta na meron ka lang ganoon. Meron palang kapangyarihan yon. Ang kapangyarihan noon ay magkaroon ng tumultiply at yung sinasabing magkaroon ng growth doon sa meron ka ngayon. Tanong ko, ano ba ang meron ka ngayon? Trabaho at 2 anak. Trabaho at 2 anak. Huwag mo na susundan, ha? Ano pa? Ano ang meron ka ngayon? Yung special things na meron ka ngayon, maliban sa boyfriend mo ngayon. Yung magandang work. Yung sinabi kanina. Ano pa? Ano ang meron ka ngayon? About sa talent. Ganda. Kung meron kang ganda, so dapat nagagamit sa magaganda. At kung meron ka ng mga mabuting mga bagay na meron ka, so dapat magamit ito sa mga mabuting bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ito yung word na sinasabi doon sa whole summary about doon sa word na entrust. Kapag sinabing entrust, huwag nating kakalimutan palagi yung lahat ng meron ka ay dapat meron kang responsibilidad sa lahat ng pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Alam niyo, hindi tama ang Kristiyanong tamad. Naniniwala kayo doon? Kapag ikaw ay Kristiyanong tamad, questionable ang buhay mo. Totoo yun. May kilala ba kayong Kristiyanong tamad? Ang gusto lang, kapag gising, kakain. Then pagtapos kumain, so tulog. Walang pakialam sa lahat ng bagay. Aasenso kaya ang taong tamad? Sagot. Yung bang walang alam. Alam ninyo, kaya ako pinagmamalaki ang aking mga magulang. Pinalaki kami ng mga magulang namin na kami ay marunong makisama sa bahay. Kaya itinuro sa amin ng magulang namin ang paggising sa umaga ng alas 6 ng umaga. At binigyan kami ng task, magdilig ng halaman. Pagkatapos ng magdilig ng halaman, magwalis ng bakuran. Kaya pala nandyan ka lang sa all around siguro. At pinalaki kami ng magulang namin na dapat marunong kayong makisama, lalo kapag kayo nakikisama sa bahay ng hindi niyo bahay. Alam niyo kung bakit? Kagigiliwan kayo ng may-ari ng bahay. Kaya kapag merong bakasyonista, alam ba ninyo na usok-uso ng araw yung nagbabakasyon ng mga kamag-anak natin, right? Sa tuwing mahal na araw, yung aming mga kamag-anak sa ibang lugar, tuwang-tuwa kapag sila ay nagbabakasyon sa amin. Alam niyo kung bakit? Kasi lahat prepared. Lahat hinahanda.
So, mas mahirap, pagka ikaw ay magkabakasyon, ayaw na kamag-anak mo magbakasyon ka sa kanila. Kaya yung word na bisita, nagiging opposite sa buwisita. Nagkakaroon ng ganung bagay kasi nga hindi natin alam yung mga word na tinuturo ng ating God sa atin. Amen. Kapag sinabing entrusted and responsible, so dapat may pakialam ka sa lahat ng bagay sa atin. Hindi lang doon sa sarili mo. Dapat may pakialam ka doon sa lahat na nakapaligid sa iyo. Amen. So the statement of this entrust, ito yung sinabi, what God placed in your hands becomes your responsibility to steward faithfully. That is the statement ng entrust. At yung pangalawa, sinabi doon sa ating last statement, entrustment is not merely receiving something from God. It is accepting responsibility for what He has placed in our hand. Kaya, pakialaman mo yung dapat mong pakialaman. Huwag lang yung buhay na may buhay. Amen. Kaya kung hindi itinuro ng magulang ninyo na kayo ay ganoon, so meron pang time para kayo gumawa. Mas masarap yung napupuri ng tama kaysa nasasabi ng masama. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hawakan mo ulit, sabihin mo, magbago ka na. Number 3, the principle of faithfulness. Ito yung mga bagay na napaka-importante na dapat nating ma-maintain sa ating buhay na mananampalataya. Buhay pa ba ang lahat? May kaibigan pa ba ako? Parang kukunti yung sumasagot. Buhay pa ba at may kaibigan pa? Amen. So magpuproceed tayo. Number 3, the principle of faithfulness. Kapag sinabing faithfulness, ito yung core ng faithfulness. Faithfulness is proven in what we already have. So, ano ibig sabihin? So, ibig sabihin pala, sa simula pa na kinreate na ng God, yung faithful natin ay naroroon na. Kung ang God ay faithful, so tayo rin ay magmamanifest din sa atin yung katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Nakuha niyo yung ibig kong sabihin? If God, He is a faithful, so dapat ikaw din pala ay maging faithful sa lahat ng bagay. Kaya kapag nag-cheat, ibig sabihin, hindi yun nakapasok doon sa kalooban ni Aba. Hindi pwede yung unfaithful. Pastor, ito bang word na faithfulness? Ito ba ay para lang sa isa? No! That is general word. Kapag sinabing faithfulness, itinetest ka ng ating God sa lahat ng bagay na meron ka. Koneksyon, asawa, pamilya, trabaho, everything what you have. So dapat hindi ka nasusubok ng God. Dapat hindi nasisira yung pagtitiwala. Kapag nasira yung pagtitiwala, hindi mo talaga makukuha yung mga bagay na gusto mong mangyari. Paulit-ulit ka na lang doon. Alam ba ninyo, yun yung sakit doon sa sinasabing 40 years na paikot-ikot ang mga Israel doon sa ilang. Because doon sa word na unfaithful, yung sinasabing disobedience. Kapag ikaw ay may asawa sa Pilipinas at kasal kayo, so dapat maging faithful ka doon. Hindi yung para kang mini-mini. Kapag pinagpatuloy mo pa rin yung mga bagay na yan, papaluin ka ng God. Huwag na ninyong antayin yung pagpapalo. It's a part of the principle, kaya hindi tayo maasenso. It's a part of discipline, kaya hindi natin nakukuha yung mga bagay. Kasi mahilig ka doon sa word na sabaladyok. Alam niyo yung sabaladyok? Yung sinasabing left and right, minsan tumatalikod pa. Kaya tumatagal yung mga bagay na mga gusto mo kasi you are unfaithful. Nakuha yung word, church. Dapat ipinuprove ng mga mananampalataya yung katapatan niya sa Diyos.
Kapag usapang katapatan sa Diyos, marami nang bumabagsak. Tama? But the good thing is, kahit na hindi ka pa rin tapat sa God, ang Lord palaging nagbibigay ng second chance na ituwid yung lahat ng pagkakamali. Nakuha niyo yung word? Lingunin mo lang yung katabi mo, parang hindi na nakuha. Sabihin mo, kapatid, ngayon, tinginan mo, parang hindi ka makatingin. May utang ka ba sa kanya? Sabihin mo, kapatid, from now on, maging faithful ka na. And Luke chapter 16 verse 10, that is the biblical foundation. Makinig, church. Sinabi doon, one who is faithful is every little, is also faithful in much. Uulitin ko uli. One who is faithful in every little is also faithful in much. Hindi sinabi ng word na ikaw muna ay pagkakatiwalaan sa malaki bago makuha mo yung pinakamalaki. Saan nag-i-start ang lahat? Sa malaki o sa maliit? Maliit. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-start ka sa maliit. Hindi maliit na boyfriend, ha? In another word dun sa foundation in 12:42, who then is the faithful and wise manager? Tingnan ninyo, ha? Ulitin ko uli. Ito na yung word na sinasabi ko kanina. Sinabi doon sa Luke 12:42, ibinigay yung word na ganito, who then is the faithful and wise manager? Hallelujah. Walang nakakuha ng word na yan. Kanina, ibinanggit yung word na sinasabing servant. Right? At yung sinasabing ownership. Ito naman yung sinasabi na yung declaration at yung sinasabing blessing, yung sinasabi na ibinibigay ng God sa atin. Doon sa word na sinasabi natin kanina, sa faithfulness, the Greek original language, ang sinasabing word na faithful ay yung word na sinasabing pistos. Kapag sinabing pistos, papasok yung meaning na faithful, trustworthy, reliable, dependable, on worthy, on trust. So, ibig sabihin, may connection pa rin yun doon sa 1 and 2. So, yung word na 1 and 2 na yan, ipinaliwanag dito about doon sa sinasabi ng mga meaning ng dapat nating makuha. Doon sa pangalawang word, tinignan ko yung another translation doon sa another Greek. Binanggit din uli yung about doon sa sinasabing Luke 16:10. Kapag sinabing pistos, so, ito ay tinutukoy about doon at dinidescribe ng ating God about doon sa kung ano ang ipinagkatiwala uli sa atin. Binabalik palagi ng God yung correction ng 1 and 2 dito sa word na pistos. At yung pistos na yan, palagi na merong naka-interest at merong kakibat na sinasabing responsibility. Tingnan natin yung about doon sa word na dependable. Yung dependable, papasok yung word dito yung sinasabing wisdom, power, and yung sinasabing wise. Sinabi dito sa Luke 12:42, sa biblical exposition, who then is the faithful and wise manager, whom his master will set over his household? Alam niyo kung bakit may question mark? Alam niyo, pag pagbabasa ng Bible, hindi lang basta-basta basa. Yung lahat ng vowels at mga dot-dot at question mark, may meaning yun. Nung na-find out ko yung question mark nito, in-address itong scripture sa mga mananampalataya. At ang result na mayroong mananampalataya ay ito. Nakuha ninyo, church. Alam ng God, kapag ipinagkatiwala ng God ang isang bagay, alam ng Diyos ang mananampalataya ay faithful sa Kanya. At hindi lang yon. Kung alam ng God na faithful ang kanyang mga anak, alam din ng Lord ang kanyang mga anak ay mga matatalino. Kaya kung titignan niyo yung word about doon sa binigay sa lahat, hindi nagbibigay ang God ng basta-basta kung hindi niya alam yung kahiratnan ng mga ibinibigay niya. Unang-una, nagtitiwala ang God. Dahil alam ng Lord na kaya mo na mapagtagumpayan yung mga bagay na yan. Kasi normal na sa mananampalataya yung merong karakter ng pananampalataya. At higit sa lahat, dapat din normal na magkaroon ka ng wisdom. Di ba sinabi ng Book of Corinthians,
Our temple is the temple of the Holy Spirit. Ngayon, sinabi ng James, kapag ikaw ay walang wisdom, meron kang rights and authority to ask the wisdom. Paano i-apply? Ang application ay ganito. Sino rito yung palagi nagkakamali sa desisyon? Taas ang kamay. Oh. Hindi pwede na hindi pa kayo magkamali. So lahat tayo ay subjected. Tama, mali? At doon sa mga desisyon na yan, ito ba ay bunga ng pananampalataya o bunga ng sarili mong emosyon? Sagot! Ngayon, alam mo na. Dapat magkaroon ng opposite. Dapat ito ay bunga ng pananampalataya, hindi bunga ng sariling desisyon. Pastor, ang pogi-pogi talaga. Doon tinitira ang iyakana sa mga tao, no? Sa kagandahan ng lalaki. At ang mga lalaki tinitira din doon sa kagandahan ng babae. Both sides. Pero yung word na sinasabi ng God, kung ikaw ay mananampalataya, so dapat lahat ng desisyon na binibitawan mo ay ito ay bunga ng iyong faith. Lord, pinangahawakan ko from now on, magdi-decide ako na kasama ka ngayon. At ipinag-pray ko na kung 20 taon na hindi ba sinasagot ang aking prayer, ina-acknowledge ko from now on na isasama kita at bukas sasagot ka na. Yun minsan ang kulang na palagi na hindi mo sinasama ang Diyos sa iyong desisyon. Kaya palagi binabalik ka ng God doon sa dati mong gawa. Tapos at the end, nahihirapan ka. You know what? Kasi unang-unang naging epekto ng ating buhay, yung ating katawan lupa. Napapagod, nai-stress, ano pa? Ano pa yung mga kamag-anak ng stress? Depression. Alam ba niyo na marami nagpapakamatay ngayon sa depression? Dahil sa mga problema na nararanasan nila. Napaka-very simple ang tinuturo ng ating God. Since itinuro yung sinasabi about dun sa principle na yun. To be honest, mahirap talaga kapag ang flesh ang sumasagot. Kasi may emotion. Kasi pastor, hindi mo isinusuot yung sapatos ko. Totoo. Kasi malaki. Pastor, hindi mo alam ang feeling kung ano ang meron ng ako. Totoo. Ba't ito lang masasabi ko sa inyo? Gusto mo ba na habang buhay ka nalang paikot-ikot doon sa problema na yun? Gusto ba na matila ka doon sa Israelita? Some of them namatay doon sa ilang, and some of them nagkasakit because of disobedience. Baka mamaya may kulang lang talaga. Baka mamaya ipinipilit mo yung hindi naman dapat. Baka mamaya ang gusto ng God, manatili ka muna rito. At i-manage mo ng maayos. Then at the end, saka ko ibibigay yung gusto mo. Yun yung mga bagay na dapat nating maunawaan. Hindi natin makukuha ang isang bagay kapag wala kang sinasabing word na yan. Pag sinabing faithful, so dapat normal na sa mga anak ng God na ikaw ay faithful sa Diyos. Pastor, saang larangan yung faithful na dapat kong ibigay? Ano ba ang ibig tinuro ng Bible? Ano ba ang sinabi ng Diyos sa salitaan niya? Maging tapat ka sa lahat ng bagay. Kapag ka ikaw hindi tapat sa lahat ng bahay, kaya usong-uso na yung sinasabing word na sumakabilang bahay. Hindi sumakabilang buhay. So anong gusto mo? Yung sumakabilang buhay o yung pagpalain ka ng God minuminuto araw-araw? So dapat maging faithful ka. Amen. Pakpakan naman natin ang Lord. Napakaseryosa ka sa buhay mo ngayon. Alam mo, itong number 3 na yan, pag hindi ako matatapos, to be continue. Ilang minuto pa ako? Wala naman, 1 Yung iba parang gustong tapusin. Ayaw natin pakinggan. Last, pag sinabi dito, may 5 minutes mo ba ako? So kapag sinabing dependable, yung word na dependable na yan,
Alam ng Diyos na yung ano ang meron ka, ay meron mo rin na dapat na ito na isurvive yung lahat na meron ka. Kaya kapag dumadaan ka sa problema, that is not the end. That is in the beginning pa lang. Kaya kapag ikaw ay nasa problema, dapat maging masaya ka. Alam niyo kung bakit? Kasi meron pa palang aayusin ang God sa buhay natin. Kaya sa akin palagi, kapag kami dumadaan sa problema, ang aking sinasabi sa akin may bahay, may pagpapala ang darating. Kasi nga may problema. So bakit Pastor, bakit parang hindi ko naranasan yung pagpapala ang darating? Ito yung word na ibibigay ko. Baka mamaya, yung problema na hinaharap mo ngayon, that is not will of God. Baka mamaya, ito ay permissive will. Kaya walang pagpapalang dumarating. To be clear lang, iba yung permissive will at iba yung God's will. Madalas yun narinig yun sa akin. Kapag sinabing permissive will, Self-will. unang-una, walang kapayapaan na mararanasan. Yes. Totoo o hindi? Totoo. Sa mga eksperyensado na diyan. Self-will. Pero kapag God's will, ang unang-unang mararamdaman, kahit isang dimakmak pa ng problema, gabundok na problema pa yan, mayroong kang peace na nararamdaman. At palagi sinasabi ng Holy Spirit, anak, kaya mo yan. Ngayon, ganito, pero hindi ito permanent. Pangsamantala lang yan. Amen. Amen. Kaya huwag ka susuko kapag alam mo nandun ka sa kalooban ng God. Sumuko ka kapag hindi ito kalooban ng God. Ba, parang iba yun, no? Ulitin ko ulit. Huwag kang susuko kapag kalooban ng Diyos. Pero kapag hindi kalooban ng Diyos, sukuan mo na. Kasi delikado ka. Baka ikamatay mo. Pero kapag kalooban ng Diyos, naruroon ng Diyos para ikaw ay tulungan sa lahat ng mga problema mo sa buhay. Amen. Palakpakan ulit natin ang Diyos. Lastly, dito na ako magtatapos at ito ay related sa ating trabaho ng aking asawa din. Sa mga accountant dito, sino yung mga accountant dito? Taas ang kamay. O sino yung mga may basic knowledge sa accounting? Parang, amen, 1 or 2 or 3. So, kapag sinabing accounting o accountant, ito yung mga word na napaka-interesting pagdating sa audit. Right? So, sino rito yung sinasabing tagapamahala at mabuting tagapamahala? Taas ang kamay. Nung narinig mo yung 1 and 2 or 3, lahat ba tayo naging mabuting tagapamahala na? Amen. O sino dito yung mag-uumpisa pa lang ng mabuting tagapamahala? Taas ang kamay. Ayaw ninyo mag-umpisa sa tama? Gusto niyo doon sa mali? So ito yung interesting word kapag narinig yung word na accountability. The principle of accountability in the book of Matthew 25 verse 19 and Luke 12:43, the master returned and examined what his servant had done. So ibig sabihin, kapag mayroong pinagkatiwala sa Diyos, i-expect mo na yung sinasabing audit na sinasabi ng Bible. Expect mo na yan. Kaya kapag dumating yung audit, isusumite mo yung mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo sa Diyos. My question is, yung bang ino-audit ng God, meron ka bang confident to surrender everything sa Diyos? Sagot. Amen. May tinatago. May ano, mali. Doon sa statement, isi-shortcut ko na lang. Yung word na accountability, ang ibig sabihin doon kanina, yung word na entrustment. Kapag meron sinasabing accountability, ang mismo may-ari ang magsusulit at mag-report kayo sa may-ari. At ang tawag doon, yung word na sinasabing result. Doon sa pangatlo, sa lahat ng pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, kung ikaw ay naging faithful sa lahat ng bagay, so papasok doon yung lahat na pag-report sa ating Diyos na maayos at matuwid. At yung sinasabing willing to give yung lahat ng mga bagay na pinagkatiwala sa iyo, like resources, trabaho, or everything. Kung ito ay
na-discern mo at nakita mo na meron ka sa isang bagay o tatlo o apat na hindi natutupad dito sa world na yan, ito yung second chance na ituwid ang lahat ng bagay na yan. Isipin mo, saan kayo bumabagsak? Saan kayo paikot-ikot na dinadala ng Diyos doon sa mga bagay na paulit-ulit na problema? Ano-ano yun? Huwag na ninyo sabihin. Kung ito ay personal, alam na ninyo yan kung saan kayo palaging bumabagsak at palagi nandun kayo umiikot doon sa lugar na yan. Kapag sinabing dinadala kayo palagi doon sa lugar na yan, so ibig sabihin, meron pala kayong dapat pa natapusin. Hindi pwede na mag-jump ka doon sa another na task kung yung unresolved issue ay hindi mo pa natatapos. Kaya don't expect more or don't expect much kapag ikaw ay nagpipray. Expect kung ano lang ang meron ka. The good things, kung ito yung talagang natutunan mo, for me, it's effective for me. Kasi nag-i-start ako, so since in the 2 years back ago, doon sa maliit kung ano ang meron ako. Siguro, kaya ang aking palaging karakter is about courage. Kasi ito ay nararanasan ko sa buhay. Kasi unang-una, dinidisiplin ko yung sarili ko sa lahat ng pinagkakatiwala ng Lord sa akin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa kaharian ng Diyos, walang taong tamad. Sa kaharian ng Diyos, so dapat meron kang pakialam sa pamilya. Kaya kung ikaw naman ay naroon sa point na yan, ito yung another chance. Huwag na huwag kang papayag for this year na hindi mo makuha yung lahat ng mga bagay na dinidesire mo. Tumayo tayong lahat.